So alam nyo naman na yung nangyari kay BBM na tumulo yung sipon sa kanyang ilong. Pero hindi daw sipon yun. Hindi daw ordinaryong sipon yun. Meron daw palang tawag dun. Ano kaya ang tawag dun? Makikichismis tayo ha. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman. At yung mga gustong mag-like, total libre naman, palike na din ng video at mag-iwan kayo ng comment mamaya. Ha, eto. Makichismis tayo kay Sas. Ngayon, ang presidente mo nasa New York, tumutulo ang sipon. So, and when you look at Huy, wag niyong pagtawanan. Kasuhan kayo dyan. Alam nyo naman na ang panahon ngayon. Ang daming nakakasuhan. Baka makasuhan kayo sa simpleng tawa. Ganda bigayan sa Siyempre, hindi naman ako, I'm not an innocent person about these things, no? Hindi ganyan ang tulo ng totoong sipon. Ay, hindi ito ganyan ng tulo ng totoong sipon. Eh, ano yun? Okay? Hindi ganyan ang tulo ng totoong sipon. It's not a natural sipon. Oh, This is may artificial sipon? actually what you call in their circle drip. Okay, nagdi-drip ka na. Ay, drip. Ano ba yan, gossip? Ano ba yung sinasabing drip na yan? Eh, napa-research ako ngayon. Ang tawag pala dyan ay Coca-Cola drinks. Ay, Coca-Cola drip pala. Coke drip. Sa Ingles. Ano ba yan? Saan ba yan nakukuha? Sige nga, ipaliwanag mo nga, boss. Cocaine drip and why you have it and how it destroys your nose. The cocaine It will destroy your nose pag sumisinghot pa lang ganyan. drip is what literally destroys your nose. When you snort cocaine, it actually ends up restricting and constricting all the blood vessels in here. So your nose dries out and it cracks very, very quickly. So Kaya ba hindi mo na mararamdaman na tumutulo na lang, no? your body reacts, it's eating away at the mucous membrane, and it starts producing the mucus that is now the drip that you have when it comes to cocaine. Yun pala yun. Now, cocaine is acidic, so that it's eating away at everything in your nose. The other thing that people don't realize is when you're snorting cocaine, the drip that goes down your throat into your stomach can cause a GERD, which Pumupunta pa doon sa tiyan. Hala. Hindi ko sinasabing talagang sumisinghot yung presidente pero di ba nagka-problema siya sa may tiyan. Sabi niya, yung hindi mo nare-realize, yung drip pala pumapasok pala doon hanggang sa tiyan. Alo. is actually now all of a sudden a disease where your stomach is shooting bile or it's Hala, your stomach is shooting bile. Hala. shooting food back up into your esophagus. GERD, yung parang yung nagre-react yung tiyan mo tapos nilalabas, sinusuka mo. Hala. And it starts to deteriorate that. Cocaine is not a safe drug, and people don't realize that so much of the damage of it is all internal in here, and even in our mouth. Ala, even in our mouth. Again, hindi ko sinasabing nag-Coca-Cola yung presidente pero pati daw sa mouth. Di ba nga, may speech pa siya noon na dumudugo yung niya, yung gilagid niya. Di ba? Ala, ganun pala yung epekto nun. And I share for educational purposes only. My drug of choice was alcohol and cocaine. And when you are using a massive amount of cocaine, it is very common for it to eat through anything that is cartilage. So it can eat through your septum. The biggest one that people don't realize is there's a lot of people, hole right there on the top of their mouth. This is all cartilage in your mouth. Ayun pala yun. Ala. And then the damage that it can actually bring into your teeth. Ala, into your teeth pa. Ala. Diba, yung sabi ko nga na dumudugo, alo? The damage is all permanent that cocaine does. None of this is temporary damage. It's Gagi, permanent damage. Kaya wag ka kayong magko-Coca-Cola, lalo na yung mga wag niyong umpisang mag-Coca-Cola. Pag na-addictus, benedictus kayo dyan, mahirap na yan. not like when you have track marks or anything like that it's going to heal over time. No, this damage is permanent. The only way to actually get it fixed is through surgery. And again, Hello, surgery. Hello.
I share for educational purposes only to hopefully bring some awareness to those out there who maybe realize that, hey, this is a wake up call that everything that I've done now to my body is not going to repair itself and that this is permanent. It is not a safe substance. And there are so many ways to get sober. 7/25/17 is my sobriety date. It is one day at a time. It's finding what works for you. It's fighting for your sobriety. The Salvation Army has amazing rehab facilities. So anyway, ganun pala yung yung Coca-Cola drinks ay drip. Ala, balikan natin yung may chismis tayo dito. Because epekto yan ng pagsingot mo. Pag sumisingot ka, talagang sisipunin ka because it's natural reaction of the nose. It actually gonna expel whatever you are snorting and you cannot do anything about it. Kita mo, yung totoong sipon, you can actually stop it, no? From falling down. Hindi, teka lang. Kasi ako, meron akong allergies kapag spring. Yung pollen ba? Na kapag ka umaatake yun, minsan hindi ko talaga napipigilan. Talagang tumutulo siya. Pero, nararamdaman mo na palabas na. Or, nakalabas na pero konti lang. At doon ka magre-react. Yung kay BBM kasi hindi, talagang agos talaga di ba? Na para bang napansin na niya yung nung nasa na niya. Siguro nung natitikman na niya. Iba talaga din, no? Magdududa ka din talaga. Pero sabi naman ni Auntie Claire, lang daw yun. Dahil daw sa pagbabago bigla ng weather. Kasi nga naman, sa Pilipinas, mainit. Tapos, biglang pupunta sa US, which is winter. Tapos, yung costume niya nakalupin pa. Hindi pa talagang pang winter yun. Nag-fashion week pa ang lolo ninyo. Tuloy. Because you can feel Pero it coming ito, out. hindi. This is enough. Yeah, kasi you can feel it coming out na. Kaya pwede mo ma-stop. Ito, hindi. You Yes. cannot feel it na lumalabas. Hindi, you cannot stop it. Ano ka na dyan sensitized ka na dyan You don't know what's going on inside your nose anymore. Para bang na siya, di ba? Wala nang pakiramdam, numb na. Wala nang pakiramdam. Kagaya ng pinanood natin kanina na dinadamage yung mga lahat ng cartilages. Tapos hindi mo na mamalayan, pumupunta na pala sa sa bituka, sa tiyan. Oh my God, ew. Huwag kayong ha. Iwasan yung pulburon na yan. Masama yan. Tama. So tumutulo na lang siya. Kita mo, di ba, ang tagal bago niya punasan, naloka na lang siya. Pak. Yes, I do agree. Hindi na to nakbatak mga kababayan. Baka pumatak na dun sa niya, sa screen ng cellphone na binabasa niya. Hindi. Last question. What about his go ahead. So, ang pangit ang optics mo yon. Tutulong yung sipon mo sa New York. Gawag, itong mga ito, pinagtatawa na. Nakakahiya na nga yung tao, pinagtatawa na nyo pa. Alam mo, ang gagawin lang naman na excuse dyan, Sas, is nanibago sa weather. Kasi dito sa Pilipinas, Sas, nag-turn off na ng AC ang ating nature. Patay ng air conditioner. So, baka ang sasabihin lang, and I think yun ang sasabihin, nanibago siya sa weather doon. Oh, you have to remember, Sas, bumaba ng eroplano. Which is actually sinabi na ni Auntie Claire yun, na nanibago lang talaga. Naka-trench coat. Malalupin, the third. Malalupin. Malalupin, no? Nakita mo yun? Si Dora. Diba? Nagilan ako sa nanibagong weather. Hindi ganyan ang sipon ng nanibagong weather. Jet setter siya, tumigil siya. Bumabiyahe. Correct naman, totoo naman. Kasi natry ko nating mag-travel na winter dito, tas umuwi ng Pilipinas. And then, bumalik ulit dito, winter pa rin. So, from tropical na ang init-init. Tapos, bumalik dito sa Europa na sobrang lamig. Pero, hindi ko rin naranasan yun na sinipon na lang ako ng ganun. Yung 24 hours, 48 hours na nandun na dumating ka na, tapos sinipon ka na ng bigla. Parang,
Siguro pero depende din 'no sa resistensya ng katawan. Alam naman natin si BBM, lolo na din, matanda na talaga, senior citizen na. Siguro yung resistensya ng katawan niya, ano naman na, mas mahina na talaga. Mas prone ng or mas madali ng kapitan ng sakit. Baka ganun lang din. Kayo naman, oh. Kayo guys, naniniwala ba kayo na itong sinasabi ni Sas, coke drip nga yun? O talagang naniniwala tayo kay Auntie Claire na nanibago lang talaga ng weather? Kasi sabi ng Auntie Claire, kahit nga ako medyo nangangati-ngati yung lalamunan ko. Nangangati yung lalamunan mo. For what? Hindi ko rin maintindihan yun. Kasi nagta-travel ka na din naman sa Europe. Bago ka nga maging USEC, nandun ka sa sa Netherlands, sa Brussels, sa Auntie Claire. Nagpunta pa ng ICC. Oh, 'di ba? Malamig naman, di ka naman sinipon. Ay, hindi pala, lagi ka palang sinisipon. Kakahawak mo ng ilong. Correct. Ha? Parang na tayo bumabiyahe, hindi natin alam ang mga nanibagong weather na sipon. Hindi ito sipon ang nanibagong weather, ito ang sipon ng batak. Gogi, sipon ng batak. Hala, makasuhan ka na naman dyan, Sas. Sipon daw ng batak. Ay baka naman sa sipon ng batak. Kasi sila, may bakay sila sa Batak City, Ilocos Norte. Baka yun yung ibig niya sabihin. Sipon ng batak. Hindi pero nag-ano din ako dyan sa sa Ilocos Norte. Malapit din ako dyan sa sa Batak Ay siguro siguro tawag dito. Dahil malapit ako, hindi ko nakuha yung sipon ng batak. Gagi mga tawa nyo talaga Mapipikon na naman si Auntie Claire dyan. Sasabihin na naman na, tignan mo yung mga ugali ng mga DDS Pangulo ng Pilipinas, pinagtatawanan Tatawagin na naman kayo niyan na talangka. yung mga choice of words talaga ni Auntie Claire talangka. Tapos pa yung 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 destabilizer, ano ba yung ewan, basta yun. Hindi ko na maalala. Anyway guys, para sa akin, lang yun, 50-50 ako dun 50-50 na baka nga lang talaga sa weather or talagang epekto yon na sinasabi nilang pagsisinghot. Ano sinisinghot nila? Ba't nagkakaganyan kasi? Presidente ka ng Pilipinas. World leaders yung mga mo. Tapos ganun, grabe naman yan. Tapos ito pa, sino ba ang pumipili ng mga damit-damit ng BBM na yan? Si Auntie Claire naman parang may tsapa, parang naging queen. Ano ba yan? Ano bang klaseng mga utak kasi kayo dyan? Ba't hindi na lang yung simplehan nyo na lang? Nasa Amerika ka. Dapat nagpilipinyana ka. Ay, hindi pala pwede. Winter pala. Kaya yung isa naglupin. Yung USEC niya, naging may kapa, may cape. Visit na mga yan. Gumastos kayo sa Pilipinas para lang mag-deliver. Gumastos kayo ng pera ng mga Pilipino tapos pupunta lang kayo dun tapos pagtatawanan lang dahil tumutulo yung sipon ninyo. At ito pa nagsalita siya sa women's etc. na kalalaki niyang tao. Pabida ba? Bakit hindi yun lang yung pinagsalita mo, yung secretary mo ng DFA? I think yung babae yun Or maghanap ka ng pwedeng mag-represent ng Pilipinas na babae. Kasi usapang mga babae yan. Tapos sinasabi mo dun yung equality ng mga babae. Yung wag nating apihin, dapat igalang. Leche yung gobyerno mo. Binibira. Vice-presidente ng Pilipinas, babae. Bangka ba?
Ano ba yan?